Nag-text sa akin ng ex ng partner ko na nagpunta daw sa bahay nila yung partner ko at nagmamakaawa na balikan siya. Sobrang iyak ako ng iyak noon at pumunta siya sa bahay at humingi ng sorry. Sabi niya last na daw at hindi na siya uulit, patawarin ko daw siya para sa magiging baby namin. 6 na taon na kami nagsasama ng partner ko at napagkasunduan namin na ako muna yung magtrabaho. Siya na muna sa bahay at mag-aalaga ng 2 anak namin. Dahil hindi rin naman siya nagtatagal sa trabaho niya at lagi siyang may nakakaaway. Nung una okay naman pero lagi siyang nagsiselos at pinagseselosan niya yung mga nasa paligid ko. Kahit na iniiwasan ko na para lamang sa peace of mind niya. Dumating sa punto na kahit yung kapalitan ko ng shift pinagseselosan niya rin. Na kada uuwi ako sa gabi pag nagtatalo kami, sasabihin niya sa akin na ka kasi nagpapakan ka dahil sa pera. Masasakit yung mga sinasabi niya pero imbis na maipagtanggol ko ang sarili ko ay hinahayaan ko na lang. Kasi pagod na ako sa trabaho tapos ganun pa yung madadatnan mo sa bahay. Nagsiselos siya nang wala sa lugar. Siguro takot din siyang gawin ko sa kanya yung mga ginagawa niya sa akin dati. Na 1 month pa lang kami nung nagsasama, niloloko na niya ako. Na noon nung bago pa lang kami tuwing Sabado sahod niya ay umuwi siya sa nanay niya. Gusto kong sumama pero ayaw niya. Ang dahilan niya ay dagdag pamasahe lang daw. Pero malaman-laman ko na sa ex niya pala siya umuwi. 2019 noon at buntis ako sa first baby namin. Mahina yung kapit kaya niresetahan ako ng OB ko ng pampakapit. One time humingi ako sa kanya ng pambili ng gamot pero ayaw niyang magbigay kasi ipang bibir house daw nila. Pinagsasampal niya ako at tinadyakan niya ako sa tiyan. Kinabukasan ay dinugo ako at nakunan ako. Nagsorry siya sa akin na magsama daw kami ulit at magbabago na siya. Bigyan daw namin ng chance ang relasyon namin at pumayag naman ako. Sa kaparehong taon ay nabuntis ulit ako at nung 3 months na yung tiyan ko, nag-text yung ex ng partner ko na pumunta daw doon ang partner ko at nagmamakaawa na balikan siya. Wala rin naman balak balikan siya ng ex niya dahil may boyfriend na rin. Iyak ako ng iyak noon at pumunta siya sa bahay at humihingi ng sorry. Sabi niya last na raw yun at patawarin ko raw siya. Kaya't pinatawad ko siya at nagsama ulit kami. Nung 6 months na yung tiyan ko, nagpaalam siya sa akin na may kukunin lang daw siya sa Cubao. Sabi ko sasama ako pero hindi daw pwede kasi baka matagtag daw ako. Iba yung kutob ko noon. Tinatawagan ko siya pero pinapatay niya yung cellphone. Galit na galit siya sa akin pagdating ng bahay kasi tawag daw ako ng tawag at hindi niya na-meet yung kikitain kasi niya. May kukunin daw siyang regalo para sa akin kasi magbe-birthday na ako. Kinabukasan nung naglalaba ako, pagkapkap ko sa bulsa ng pantalon niya, nakita ko yung resibo ng hotel. May pangalan niya. Pag uwi ko ng bahay, sabi ko sa kanya hindi ko na kaya yung panloloko niya sa akin. Pero sabi niya wala lang daw yun at ako yung mahal niya at nakiusap siya sa akin at pinatawad ko. Hanggang sa nagstay in na siya noon sa trabaho. Minsan ay tinawagan ko siya pero hindi siya sumasagot at iba yung kutob ko. Kaya tumawag ako sa kasamahan niya sa trabaho. Napag-alaman ko na hindi siya pumasok ng araw na yon. Na nagpaalam daw sa kanya ng gabi na pupunta sa Laguna at may reunion daw sila ng mga barkada niya. Hindi ko siya tinigilan ng tawag noon. Hanggang sa kinabukasan ay sumagot siya, halata sa boses niya na may hangover pa siya. Hanggang sa umuwi siya sa bahay. Naisip kong tingnan yung Facebook niya at nabasa ko yung chat ng tropa niya. Ang sabi, pre balita ko nag-hotel daw kayo ah. Ang sagot niya sa tropa niya, hindi pre, ayoko siyang lokohin. Umiiyak ako ng mga panahong yon at iniisip ko sa sarili ko na ayaw niyang lokohin yung babaeng yon pero ako na ina ng mga anak niya nagawa niyang lokohin. At ngayon ngay, 2 na yung anak namin at 6 na taon na kaming nagsasama. Nagbabago naman siya pero simula nung naging 2 na yung anak namin, sa akin niya na binabalik yung mga ginagawa niya dati. Samantalang never niya akong nahuli na nagloko sa kanya. At siya ang pinakaunang boyfriend ko. Ano ba yung dapat kong gawin, Mami Len? Letter sender, Sarah. Grabe mami, bulag na bulag ka. Anong nagbago? Ngayon nga na ikaw yung nagtatrabaho at nagpapalamon sa kanya, ganyan pa yung trato niya sa'yo. Puro duda, takot sa sariling multo. Una pa lang na nung binabalikan mo yung kwento mo at sinasalaysay mo sa akin ay red flag na. Dun pa lang sa part na nainom ka ng pampakapit pero sinaktan ka niya. Dun pa lang sana nauntog ka na Pero nasundan pa hanggang sa naging 2 pa. Yung laging tamang kutob pero inalanding ka pa rin. Paanong magbabago? Paulit-ulit na pagpapatawad sa panggagago. 10 sampal literal na nasa kwento mo na Ikaw yung nag-compose, hindi mo pa rin ma-realize. Give yourself a little respect. Make him realize yung worth mo. Kapag tingin mo ay nawawalan ka na ng respeto sa sarili at lantaran ka ng niloloko, kinakaliwa, binababoy at binabaliwala. Oras na para humiwalay. Kung hindi ka na nire-respeto, dapat respetuhin mo naman yung sarili mo. Magtira ka ng kaunting dignidad. May daig ka pa ng badyaw sa kanto na kapag sinaktan mo, pumapalag.